mga bata at sa inyong mga magulang, ako si Pastor Nestor Ibrada. Wini-welcome ko kayo sa ating online Saturday School. Dahil sa ating sitwasyon, bunga ng kumakalat na virus, minabuti nating gawin ang ganitong pag-aaral upang iparating sa inyo ang serbisyo para sa Panginoon. Again, welcome to every one of you and good morning. Okay, magandang araw mga bata. Ngayon ay mag-umpisa na tayo sa ating Saturday School. Bago tayo mag-umpisa, alam na natin kung anong gagawin natin. Alam niyo ba talaga kung anong gagawin natin? Okay, gagawin natin ay manalangin. So, bago tayo manalangin, anong gagawin natin? Uloy, tungo, at saka matay pikit. Sige, kakanta muna tayo ha. Uloy, tungo, matay pikit, bago manalangin, isipin siya'y nakikinig sa ating dalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa araw na to na patuloy na binigyan niyo po kami ng inyong biyaya at nakanood kami ngayon, Panginoon, ng online, Panginoon, sa Saturday School. Dalangin ko po na lahat ng batang nakikinig ngayon ay lalo nilang maunawaan at maintindihan ang pag-ibig niyo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat din po dahil may mga bagay na kahit mahirap unawain, pero kayo po, Panginoon, ang nakakaalam sa lahat. Dalangin ko po, lahat ng mga bata ngayon, Panginoon, ay hipuin po ang puso nila. At dalangin ko po, Ama, na hindi lang sila manood, kundi, Panginoon, nawa may bata din pong maligtas sa araw nito. Salamat sa lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Children, obey your parents in the Lord. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. For this is right. Children, obey your parents in the Lord. Children, obey your parents in the Lord. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. For this is right. Children, obey your parents in the Lord. Hello mga bata, magandang araw po mga bata. Na-miss nyo na ba po ang ating Saturday School? So ngayon, mag-aaral tayo at pag-aaralan natin ay kung paano natin matutunan. Una, patakaran ay mahalaga. Pangalawa, ang Diyos ay nagbigay ng patakaran. Doon sa Biblia natin ito makikita na dapat natin sundin. Pangatlo, ang hindi pagsunod sa patakaran ay isang kasalanan. At ang nais ng Diyos, tayong lahat ay sumunod sa ating mga magulang kung ano ang patakaran na ibinibigay niya sa atin. Halimbawa, mayroong patakaran kung paano tayo tumawid sa kalsada. May stoplight, di ba? So makikita natin yung stoplight, may makikita tayo ng red or stop. So yung kulay-pula na yan ay stop. Sinabi huminto. So, yun yung patakaran sa kalsada. Pangalawa, makikita natin na may makita tayong dilaw. So, pag sinabi niyang makikita natin yung dilaw ay prepare o slow down. Control muna. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tumawid. At ang pangatlo ay go. So, ibig sabihin, pwede ka nang tumawid. Kapag ang tatlong ito ay sinira mo at hindi ka sumunod, anong mangyayari sa iyo? Anong mangyayari sa atin kapag tayo hindi sumunod? Pag sinabing stop, tapos ang ginawa mo ay nag-go ka, anong mangyayari sa iyo? Madidisgrasya or pwedeng posibleng mamatay ka.
Pero kung susundin natin ang lahat ng to ay, ano ibig sabihin noon? Lahat ng patakaran ay pag sinunod natin ay maging maayos ang ating buhay. So, sa susunod, abangan natin ang gagawin ni Ate Jesseline. Ano kayang laro ang gagawin niya? Hello mga bata! Kumusta? Tagal na nating hindi nakikita-kita ah. Gusto niyo pa maglaro? Pero dapat sa larong ito, marunong tayong sumunod. Okay ba yun? Isa na natin. Ang title ng larong ito ay Green Light o Red Light. Ang bawat bata ay kailangang pumila na parang ganito. Ayan, ganyan. Tapos, kapag narinig nyo yung salitang red light, hindi kayo dapat gagalaw sa lugar nyo kasi kapag gumalaw kayo, tanggal na kayo. Pero kapag sinabi ko namang green light, dun na kayo pwedeng lumakad papunta sa akin at kung sino ang mauuna papunta sa akin ay siyang mananalo. Sige, ulitin natin ha. Kapag sinabing red light, hindi dapat kikilos sa kinalalagyan niya. Kapag sinabi namang green light, dun lang kayo pwedeng lumakad papunta sa akin. Naintindihan ba? Kung naintindihan na, umpisahan na natin ang laro. Okay ba yan? Round 1. Final round. You win. Game over. Magandang araw! Ngayon ay gagawa tayo ng pancake. Nasubukan niyo na bang gumawa ng pancake o tumulong sa mama at papa niyo para gawin yung pancake? Isa sa mga importanteng bagay para makagawa ng magandang lutuin ay pagtingin sa isang recipe. Yung recipe, listahan yon ng mga sangkap o ingredients para sa isang lutuin at andun din yung mga paraan o steps para magawa yung recipe na yon o yung pagkain na yon. Kung makikita nyo, sinukat ko na lahat ng ingredients. Sinunod ko yung nakalagay sa recipe. Pwede yung recipe na nakuha ko, galing yun sa internet. Hindi siya galing sa librong to. Nakikita niya meron tayong harina, asukal, baking powder, asin, gatas, itlog, saka mantika. Sabi ko nga kanina, pag tumitingin tayo sa recipe, nakikita natin yung ingredients at saka yung steps o yung paraan. Ngayon, gagawin na natin yung pancake. Sa tingin nyo, bakit kaya importante na babasahin natin maigi yung recipe tsaka susundin? Kasi, kapag hindi natin sinunod yung recipe, pwede tayo magkamali. O pwede ang mangyari ay nagiging iba yung kalalabasan kaysa dun sa gusto natin kalalabasan. Halimbawa, paano kung naglagay ako ng maraming asin sa pancake? Paano kung nilagay ko ay hindi asukal? Hindi ang alat nun. Tsaka paano kung halimbawa hindi ako naglagay ng itlog o kaya konting-konti lang yung ilalagay ko ng gatas? Baka hindi naman mabuo yung pancake natin. Kaya ngayon, gagawin na natin siya. At bago pala gawa natin, siyempre, nasa ko muna yung recipe. Importante yun para nagagawa natin yung maayos yung pancake. Ngayon, ilalagay ko na yung gatas, itlog,
ka hindi makita. Paghahalu-haluin lang natin lahat ng ingredients. O di ba madali lang? Ang importante, kailangan lang natin sundin para yung pancake natin magiging maganda yung kalalabasan. At hindi lang sa pancake, syempre sa kahit anong lulutuin natin, kailangan natin sundin ng recipe para anong ulit mangyayari? Para maging maayos. Tama. At mamaya, matapos ito, iluluto na natin to. Pakita ko sa inyo yung itsura na. Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Mabuti naman kung mabuti kayo. So, ngayong araw na ito, mag-aaral tayo. Handa na po ba kayo sa ating pag-aaralan? Isang thumbs up nga dyan. Very good! So, ibig sabihin, handang-handa na tayo sa ating pag-aaralan ngayon. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa hindi pagsunod sa batas. Tama po, hindi pagsunod sa batas. Handa na ba kayo? Thumbs up nga! Ayan! So, okay, handang-handa na tayo. So, bago ang lahat, ito, papakita ko po ito sa inyo. Ito ay isang, yan, nababasa niyo po ba ito? Ito ay isang Biblia. Tama po, isang Biblia. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay makikita sa itong libro na ito, sa Genesis chapter 2, verses 16 to 17. Ayan, basahin ko po muna kung anong nakasulat dito. Ang sabi dito sa Genesis chapter 2, verses 16 to 17, sabi dito, sinabi niya sa mga tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Okay? So sabi dito, huwag na huwag mong kainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ikaw ay mamamatay. So merong isang utos ng Diyos. So pag-aaralan natin ngayon kung ano ang nangyari. Sinunod ba ang utos ng Diyos? Ayan, so bago ang lahat, mag-aral muna tayo dahil pinakita ko sa inyo itong isang Biblia na dito makikita kung paano ginawa ng Diyos ang buong sanlibutan. Tama po. So nakikita niyo ba kung anong meron sa ating kapaligiran ngayon? Ano kaya? Di ba ang dami? Ang dami natin nakikita sa kapaligiran. Di ba? So, yung lahat ng ito ay ginawa ng Diyos. Meron siyang espesyal na ginawa sa 6 na araw na ito. Ano kaya ang espesyal na ginawa ng Diyos bukod sa ginawa niya ang mga hayop? Ano po? Oh, ang galing! Very good! Ang galing! So, tama po kayo. Ang ginawa ng Diyos sa 6 na araw ay gumawa lang naman siya ng isang tadaan! Ayan, isang tao. Ginawa niya ang tao sa 6 na araw, pang-6 na araw. Ayan, kumuha siya ng isang putik at ito ay kanyang inanyuhang tao at pagkatapos ay hinipan niya ito at ang tao ay nabuhay, nagkaroon ng buhay. At ang pangalan ng tao na yan ay sino nga po? Si Adan. Tama! Very good! Palakpakan! Ayan, si Adan. Si Adan ang unang taong ginawa ng Diyos. Okay, so kumpleto na ang buong universe, buong kabundukan, buong lahat, kumpleto na ang paggawa ng Diyos ng sanlibutan. So, gumawa na rin siya ng tao. At alam nyo ba, gumawa siya ng isang napakagandang hardin. Ang tawag dito ay ang Garden of Eden. So, doon nakatira ang tao na ginawa ng Diyos. So, alam nyo ba, naisip ng Diyos na, parang kulang yung ginawa ko. Kasi, lahat, mga hayop, meron silang mga kasama. Pero yung tao, wala siyang kasama. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinatulog niya si Adan.
pinatulog niya at kumuha siya ng isang tadyang ni Adan at ginawa niya itong babae. Tama! So, ginawa niyang babae. So, ang pangalan ng tao na ginawa niyang babae ay si Eva. So, ang unang tao na ginawa ng Diyos noon, anong pangalan nila? Si Adan at nagkaroon ng Eva. So, pangalan nila ay si Adan at si Eva. At sila ay mga espesyal na ginawa ng Diyos. At alam nyo ba, nakatira sila sa napakagandang hardin. Iyon ay Garden of Eden. So sabi niya, so doon sa binasa natin sa Bible na inutusan niya lahat ng mga bunga ng punong halaman ay pwede niyang kainin. Pwede nilang kainin lahat. So kung ano man yung maibigan nila, merong apple, merong grapes, merong mangga, ano pa? Ano pa yung mga bunga? No, ang dami, pwede nilang kainin, maliban lang sa isa na bawal nilang kainin. Sinunod kaya nila ito? Yung utos ng Diyos? Tignan natin kung sinunod kaya nila ito. Habang isang araw, si Eva ay habang naglalakad-lakad siya sa isang napakagandang hardin. Nakita niya yung isang ahas. Sabi ng isang ahas, "Hi Eva! Kumusta ka?" Sabi naman ni Eva, "Uy, ikaw pala. Okay naman ako." Sabi ng isang ahas, "Alam mo ba, Eva, meron ako ipapatikim sa'yo." Sabi niya, "Ano yun?" Sabi ng ahas, "Ito tikman mo. Napakasarap nito." Binigyan niya ng isang bungang kahoy. At alam niyo ba kung ano itong bungang kahoy na ito? Ito yung pagkakaalam ng mabuti at masama. Ito yung pinagbabawal ng Diyos na bawal kainin. Sabi ni Eva, "Ay, no, hindi ko yan pwedeng kainin. Hindi ko yan pwedeng hawakan. Kasi sabi ng Diyos, sa oras na kainin ko yan o hawakan ko yan, ako ay mamamatay." Sabi ng ahas, hindi nga. Hindi totoong mamamatay ka. Bagkus, ikaw ay maging katulad ng Diyos. Nag-isip si Eva ngayon. Talaga kaya? Totoo ba yung sinasabi mo? Sabi ng ahas, "Oo, subukan mong kainin." At, alam niyo ba anong ginawa? Anong ginawa ni Eva? Kinain niya ang bunga ng pinagbabawal. Kinain niya ito at matapos niyang kainin ito, dali-dali siyang pumunta kay Adan at ibinigay niya kay Adan at si Adan ay kumain din at yun ay isang kasalanan dahil nilabag nila ang utos ng Diyos. Hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. At pagkatapos nilang kainin yung puno ng pinagbabawal, napansin nila sa kanilang mga sarili na sila ay hubad. Kaya ang ginawa nila, kumuha sila ng dahon ng fig leaves. At ito ay tinahi nila ito at ginawa nilang pantakip. Ginawa nilang pantakip sa kanilang mga katawan. At sila ay nagtago. Nagtago sila. Bakit kaya sila nagtago? Siyempre, dahil meron silang ginawang kasalanan. Meron silang ginawang kasalanan. At habang isang araw, naglalakad ang Diyos. Hinanap niya si Adan at si Eva. Sabi ng Diyos, "Adan, nasaan kayo?" Walang sumagot. Nagtago sila eh. Tapos, maya-maya, natagpuan sila ng Diyos at sabi ng Diyos, "Kinain niyo ba ang bungang kahoy na aking pinagbabawal?" Sabi ni Adan, kasi yung babaeng binigay mo sa akin, siya ang nagbigay ng bunga na yun, kaya kinain ko." Sabi naman ng babae, kasi po, yung ahas na binigay mo sa akin, ginawa mo, siya yung nagbigay, kaya kinain ko. Dahil doon sa kanilang ginawa, sila ay pinarusahan ng Diyos. Sila ay pinaalis sa Garden of Eden. Pinaalis sila. So yun ang kanilang
Yun ang bunga ng kanilang pagkakasala. Pinaalis sila sa Garden of Eden. So sa tingin nyo, naging masaya ba si Adan at si Eva matapos nilang gumawa ng isang kasalanan? Yung paglabag sa utos ng Diyos, naging masaya ba ang buhay nila? Hindi. Hindi naging masaya ang buhay nila matapos silang labagin ang utos ng Diyos. At alam niyo ba, ang paglabag sa utos ng Diyos, yun ay isang kasalanan. Yes, ano nga po ulit? Isang kasalanan. Tama po. Kasalanan ang tawag sa paglabag sa utos ng Diyos. So, hayagan nilang nilabag ang utos ng Diyos, kaya sila ay nagkasala. At pagkatapos nun, sila ay itinapon. Hindi na sila pwedeng tumira sa Garden of Eden. So, naging malungkot ang buhay nila kasi kung noon, pwede silang kumain na lang ng mga nakikita nila, matapos ang ginawa nilang kasalanan, kailangan na nilang magbanat ng buto para makakain. Pero sa tingin nyo, kahit si Adan at si Eva ay nagkasala, mahal pa rin kaya sila ng Diyos? Ano sa tingin nyo? Mahal pa rin sila ng Diyos? Ano po? Tama po, mahal pa rin sila ng Diyos. Kahit sila ay nagkasala, mahal pa rin sila ng Diyos. Okay? So, lahat tayo ay nagkakasala. Wala namang hindi nagkakasala sa atin. So, aminado ba kayo na tayong lahat ay nagkakasala? Opo, lahat tayo ay nagkakasala. Pero sa kabila ng ating pagkakasala, mahal pa rin tayo ng Diyos. At alam niyo ba, dahil sa pag-ibig ng Diyos, gumawa siya ng isang paraan para mabayaran ang kasalanan ng tao. Dahil dun sa kasalanan ni Adan at ni Eva, naipasa yun sa lahat ng mga henerasyon. So dahil dyan, tayo ay nagkasala. So lahat ng tao ay nagkasala dahil doon. Pero gumawa ang Diyos ng paraan upang yung kasalanan ng tao ay mabayaran. So ano kaya ang paraan na ginawa ng Diyos? Tingnan natin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Jesus Christ. Ibinigay niya si Jesucristo upang maging pambayad sa ating mga kasalanan. At kung sino man ang magtitiwala sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin nun, kasama natin ang Diyos sa langit, sa Kanyang kaharian, habang buhay, kung tayo ay mamatay na dito sa lupa. So yun ang ibinigay na solusyon ng Diyos. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan. At kung sino man ang magtitiwala sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun lamang po ang ating pinag-aaralan ngayon. Sana po ay naunawaan natin ang ating lessons ngayon. At mamaya magkikita ulit tayo. Yun lang, bye! Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Jessra. Ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa ibinigay ng Diyos para sa ating mga bata na kailangan nating sundin. Ito ay ang pagsunod sa ating mga magulang. Ang ating memory verse ngayon ay Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Lagyan natin siya ng actions para mas matutunan natin at mas lalo natin siyang makabisado. Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mas pagalan natin para mas masundan natin siya. Okay? Isa pa Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Isa pa ulit Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord,
for this is right. Hello mga bata! So ngayon ay gagawa tayo ng craft. Sa craft na ito, kailangan natin ng glue, 3 bilog na may kulay na papel na red, yellow at green, at isang rectangle na matigas na papel, pwedeng cardboard, o kahit anong matigas na papel, pwedeng karton na available sa bahay nyo. Una, kunin natin ng red. So gagawa tayo ngayon ng traffic light. Ano ba ang sinisimbolo ng red sa ating traffic light? Ito ay stop or tigil. Kaya kapag may nakita tayong red sa traffic light, kailangan nating tumigil. Sunod nating ididikit ay ang kulay dilaw or yellow. Ano ba ang nire-representa ng color yellow sa ating traffic light? Ito ay ready. Kaya kapag may nakita kang yellow sa ating traffic light, kailangan mong mag-ready o mag-prepare. At panghuli ay green. Ano ba ang nire-representa ng green sa traffic light? Ito ay go. Kaya kapag may nakita ka ng green sa traffic light, pwede ka na ulit simulang mag-drive o mag-go. Sharan! Buo na ang ating traffic light. So ngayon, ibibigay natin ito kay Ate Joy at titignan natin kung ano pa ang idadagdag niya upang mas mapaganda itong ating traffic light. At kay Ate Nikki naman natin malalaman kung ano bang purpose nitong craft na ginawa natin ngayon. Hello mga bata! Ngayon pinasa na sa akin ni Ate Ella yung gagawin. Nabuo niyo na yung traffic light. Alam niyo ba kung ano na lang yung kulang? Yung stick at saka yung mga papel na ididikit natin. Ano kayang gagawin natin sa papel? Mamaya malalaman natin yun kay Ate Nikki. Sa ngayon, kailangan muna natin ng isang bond paper, stick, scotch tape or glue, at saka gunting. Ngayon, simulan na natin magdikit. Kunin natin yung stick na kailangan natin at ilagay natin sa likod ng traffic light na binuo ni Ate Ella. Pagkatapos, ay idikit na natin ito. Pagkadikit natin, kunin naman natin ng bond paper at hatiin natin sa 3 bahagi. Paano kaya natin nahatiin yung bond paper? Pwede siyang portrait o landscape. Pwede rin gawan nyo ng sariling design. Basta, may didikit natin siya dun sa traffic light. Kumusta kayo mga bata? Pagkatapos sa gupit-gupitin ni Ate Joy mga papel, ganito ang gagawin natin. Muli, ang gagamitin natin mga materyales, syempre, ay ang traffic light, mga ginupit na papel, at pentel pen o kahit anong panulat na available dyan sa bahay ninyo. Ang bawat piraso ng papel ay ating tutupiin. Kagaya nito. Sunod, kapag ito ay ating natupi na, ididikit naman natin ito sa likod ng traffic light. Pagmasdan natin ang paraan o kung saan ipinesto ang mga papel. Kapag ito ay atin ang nadikit, mayroon kaming inihanda na mga sitwasyon na pangkaraniwang nangyayari sa araw-araw. Ito ang paggawa ng module, lalo na ngayong online class, ang pagtulong sa gawaing bahay, ang pag-iisip natin kung tama ba o mali ang mga bagay na ating sinusunod, ang pagtapon ng basura kung saan-saan, at panghuli, ang hindi pagsuot ng face mask at face shield. Ipapakita natin sa video ito kung saan isinulat ang mga sitwasyon na nabanggit. Dapat pa sa tapat ng green light, sa yellow light, o kaya naman sa red light. Ito ang finished product na ating ginawa. Ang craft na ito, nawa ay magsilbing paalala sa atin. Katulad na lang ng pagsunod natin na naaari sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat mga bata! Hello! Nagbalik ulit ako.
So ayan, so nalaman natin sa ating mga pinag-aaralan na ang pagsunod sa batas or obeying the rules ay napaka-importante sa ating buhay. So katulad ng Biblia na ito ay ang batas ng Diyos. So ang pagsunod sa batas ng Diyos ay napakahalaga sa ating buhay na dapat nating sundin. At nalaman din natin na ginawa ng Diyos ang sanlibutan at ginawa ng Diyos ang tao at ang tao ay nagkasala. Okay? So ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos, ito ay tinatawag na kasalanan. No? So si Adan at si Eva ay nagkasala. Ngunit kahit nagkasala sila, mahal pa rin sila ng Diyos. At dahil sa kanilang kasalanan, namana natin ang kasalanan nila sa atin, na ipasa nila sa atin ang kanilang mga kasalanan. Pero, gumawa ang Diyos ng solusyon. Diba? Yung nasabi ko na, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So sabi nga sa John 3:16 na, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life." So, kung sino man ang magtitiwala sa Diyos ay hindi siya mapupunta sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Kung hindi, magkaroon siya ng buhay na walang hanggan sa langit, kasama ang Diyos sa langit. So, handa ba tayong tanggapin ang inaalok ng Diyos na solusyon sa ating mga problema, yung solusyon na sa ating kasalanan? Kasi kahit anong gawin nating mabuti, mabait, sabihin natin, mabait naman po ako. Mabuti naman akong tao, hindi ako gumagawa ng masama. Pero ang sabi sa Biblia, ang lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. So lahat tayo ay nagkasala dahil sa kasalanan ni Adan na naipasa sa atin. Kaya lahat tayo ay may kasalanan. Tanging ang Diyos lang ang tanging paraan. Kaya ang solusyon ay ibinigay si Jesus Christ sa atin upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan. At kung sino man ang magtitiwala sa Diyos, kay Jesus Christ, na siya ang kayang magbayad ng ating mga kasalanan, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Handa ba tayo na magtiwala sa Diyos? Handa ba kayong tanggapin ang inaalok ng Diyos na isang regalo para sa atin, ang buhay na walang hanggan? Dahil kahit ano ang gawin natin, sabi ng Diyos, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." So, sa oras na ito, sa inyong mga tahanan, sana ay naintindihan nating mabuti ang ating pinag-aaralan ngayon at mamuni-muni natin sa ating mga sarili na ako pala ay merong isang malaking problema at kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Kailangan kong tanggapin ang inaalok ng Diyos na isang regalo para ako ay mapunta sa langit. So yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Halina't manalangin, Panginoong Diyos, maraming salamat po unang-una dahil naihayag po namin ng inyong salita kahit sa ganito pong klaseng set-up po, Lord, dahil sa pandemic. Hindi po mahadangan ang pagbabahagi po ng inyong salita. Maraming salamat po sa lesson po ngayon na patungkol po, Lord, sa pagsunod po, Lord. At pinakita rin po dito, Lord, kung gaano niyo po kami kamahal, kung paano niyo po kami binigyan ng pagkakataon upang makapiling po kayo. Nawa po, Lord, ang lahat po na nakapakinig po nito, gabayan niyo po sila ng pagbulay-bulay po nila kung gaano kasaya sa piling niyo po, Lord, kung gaano niyo po kami minamahal at kung paano po, Lord, namin iyon maitatanggap po, Lord. Kayo po ang bahala na mag-guide po sa amin, sa aming mga gagawin, lalong-lalo na po, Lord, sana po ay mailugod po lahat sa inyong pangalan po. Nawa po, Lord, ito pong pandemic na to ay magtuloy-tuloy na pong mabawasan at maibalik na po, Lord, kung paano po, Lord, ang tamang pagsamba po sa inyo. Gabayan niyo po kami palagi, gabayan niyo po ang mga bata na maturuan po sila na sambahin po kayo, Lord.
At kami rin po, Lord, naway sambahin po kayo ng patuloy-tuloy kahit na may ganito pong cases po, Lord. Alam ko po na sinusubukan nyo lang po kami. Lord God, maraming salamat po, Lord, sa lesson na ito na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.